Network Entertainment. Kunwari, yung sa'yo kanina, you can resign without a 30-day notice. Pero under specific justifiable circumstances allowed by the labor code. So ano yung mga yon? So, serious insult by the employer. Uy, pag pinahiya ka sa harapan ng maraming tao, yan, di ba? Inisulto ka. Oo. Tapos number 2, inhuman and unbearable treatment by the employer. Hindi ka pinapakain tuwing lunch break. O hindi naman gano'n. Well, di ba? Hindi, kunyari, inhuman o walang OT pay. Ayun, and unbearable treatment. Ayan, wala kang OT pay, late ang sahod. Commissions of a crime or offense by the employer or its representative. Sinampal ka sa harapan ng maraming tao. And violation of the terms and conditions of your employment contract. So, if any of those apply, you are legally entitled to an immediate resignation. Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ngayong episode ang aking co-host si Zardel Reyes, CRSP, career coach and Upwork expert. Yun, the freelancing czar. Czar, may nagtanong sa ating listener. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Wag na. Oo. Ang tanong sa atin, can an employer reject my resignation letter? Kasi itong listener na to, ang story niya is nag-resign siya. Tapos sabi ng employer niya, hindi daw pwede. Next month pa daw kasi may cut-off sila. Cut-off ng ano? Yung merong date na pwede ka mag-resign. Siguro, kailangan na niya mag-resign ngayon kasi mag-start date niya dun sa next job niya is, sabihin natin, June 20, for example, or June 30. And then, ngayon, yung employer niya sabi, hindi daw siya pwede mag-resign pa kasi sa June pa yung cut-off. Okay. Bago mo sagutin yung tanong, Zar, magkukwento muna ako kasi sige, marami namang empleyadong nagre-resign. Ikaw pinigilan ka na ba before? Nang ganon? May mga companies kasi, they would offer you a higher salary. Which is fine. Which is okay. Kaya lang, syempre, ang rule naman pagka nag-resign ka, huwag ka na magpapigil eh. May dahilan naman kung bakit ka gusto mo mag-resign. Either hindi mo kasundo yung boss mo, hindi mo kasundo yung mga kaopisina mo, or other reasons, health. Or nalalayuan ka. Pero ibang case naman yun kasi nakikipag-renegotiate naman sila sa'yo or trying to keep you. Oo. So that's totally fine. Pero ito talaga parang hindi sila nag-negotiate, hindi siya binigyan ng offer na bago, wala. Yung nanay ko noon, naalala ko, kinikwento niya sa amin. Nung nag-resign siya, pinunit yung resignation letter niya ng boss niya sa harapan niya. Ano ginawa niya? Wala siya nasabi. So, nakapag-resign ba siya? Nakapag-resign naman. After ilang months? Hindi naman ilang months. Siguro mga ilang linggo. Grabe naman yun. Uli siya. Bakit? Anong drama nun? No, kasi the reason is kukunin siya nung kapatid niya, may business. Kukunin na siya. Oo. Ganon. To work for the family business. Yeah. Ayun. Naasahan siya nung boss eh. Parang hindi ko alam yung pinakatrabaho niya nung batang-bata pa kami. Yeah. So, I think efficient naman sila sa team nila, no? So, nung talagang sinabi niya, in-explain niya na kasi magtatayo ng negosyo yung kapatid niya para sa anak and yun, kailangan ng someone, yung personal manager. Yes. Someone would handle yung mga tauhan, papasweldo, parang HR na rin, ganun all around. Naintindihan naman. So, tinanggap na rin. So kailangan pa niya mag-explain. Hindi naman. Nung una, syempre, parang pamilya ata kasi sila eh. Oh. Yun ang problem. Parang pamilya medyo sila dramatic sa yung pagpunit. Ayun ang kwento niya sa akin. So, hindi ko na alam yung ibang nangyari. Ang nalaman ko na lang is tinanggap na yung resignation. Tapos, ako napigilan na ako before. Hindi naman pinigilan, pero gusto ko mag-resign. Kaya lang sabi nila, parang hindi nila tinatanggap yung resignation letter ko.
Kasi yung papalit sa akin, hindi pa fully trained daw. Ayun, may ganun din nangyari sa So akin. alam mo, hindi ko problema yon, di ba? Hindi ko problema yon. So anong ginawa ko? Kinausap ko yung director namin. Tapos sabi ko, hindi pa ako pinag-resign. Tapos pinirmahan ng director namin. Tapos nakapag-resign ako. So nakapag-clearance ako and everything. So yun. Noong time na yon, hindi ko alam na bawal na pala yung ginagawa nila. Kasi problema ko ba yun? Hindi ko yung problema yun eh. So kung hindi pa ready yung pumalit sa akin, and I did everything trinain ko talaga yun So kung hindi niya na-absorb yung natutunan niya sa akin, then it's not my problem. Pero yun, thank you dun sa director namin noong time na yon at pinirmahan mo resignation letter ko at nakapag-clearance ako, nakapag-resign ako na maayos. Pero dapat hindi umaabot sa ganun. Ako dati, nung nagre-resign ako sa isang accounting department na pinasukan ko, may papalit sa akin. Yung papalit sa akin, mas experience pa kaysa sa akin. So alam niya yung ginagawa ko. Sabi ko, di ko na kailangan i-train yan. Ayaw ng boss. Gusto niya may yung 30 days notice na na i-honor ko. Sabi ko mas experience sa akin yung papalit Tapos mukhang matagal na niyang yung ginagawa ko. Ang ginawa, finreeze yung payroll na ATM ko. Hindi lahat ng pera ko dun winidraw ko. So pati yung pera ko na, kanyari, sweldo ko for this month, pati yung sweldo ko nung last month na hindi ko nagastos, hindi ko magalaw. Hanggat hindi ina-approve yung resignation ko. So nalalaman ng iba, nabwisit sila kasi mali yung ginagawa. Ayun. Fresh grad ako nun Pero dapat may may notice kapag mag-resign ka. Meron. At least 30 days. Minsan 2 weeks. Hindi naman ako nag-aawol. Nagre-resign ako na maayos para at least walang samaan ng loob. And yung matinukang kausap, di ba? Kaya lang, napapansin ko lately may mga nagsasabi sa akin, hindi ko nila lahat. May mga younger generation daw, mas bata. Walang pakialam, nag-aawol na lang. Gaya niyan, yung isang kaibigan, sabi niya, alam mo, sa ganitong company, naging office mate ko si ganito ng isang araw. Sabi ko, ba't isang araw lang? Kasi nag-awol na Oo. Pero yun nga, yung listener natin, yan, pinigilan siya. So, there's, so dito sa Pilipinas, of course, an employer cannot legally prevent an employee from resigning. If the employee has complied with the legal requirements. So, meron tayong right to resign. So, under Article 300, formerly Article 285 of the Labor Code. So, yung mga employees, we have the right to resign by providing the employer with a written notice with at least 30 days in advance. Ito ang problema sa ibang mga immortal, hindi marunong gumawa ng resignation letter. Nako, maraming ng templates at saka also you can use ChatGPT to help you create a resignation letter. Tapos diba? syempre, ilalagay pa yung reason kung ba't ka magre-resign, di ba? Usually naman, very generic na yung letters Dear Mr. So-and-so, it's, thank you for the wonderful years of working with you and your company for taking care of me and my family. Ganyan, na kadramahan. But unfortunately, I will tender my irrevocable resignation effective yung date kung hanggang kailan ka lang. Yeah, you can diba? You can always create a prompt for ChatGPT to help you create a resignation letter. So, kunwari, yung sa'yo kanina, you can resign without a 30-day notice. Pero under specific justifiable circumstances allowed by the Labor Code. So, ano yung mga yon? So, serious insult by the employer. Uy! Pag pinahiya ka sa harapan ng maraming tao, yan, di ba? Inisulto ka. Oo. Tapos number 2, inhuman and unbearable treatment by the employer. Hindi ka pinapakain tuwing lunch break. O hindi naman gano'n. Well, di ba? Hindi, kunyari, inhuman, walang OT pay. Ayun, and unbearable treatment. Ayan, wala kang OT pay, late ang sahod. Commissions of a crime or offense by the employer or its representative. Sinampal ka sa harapan ng maraming tao.
Ayun, other cause analogous to the above and violation of the terms and conditions of your employment contract. So if any of those apply, you are legally entitled to an immediate resignation. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Yon. So just in case na less than 30 days, di ba? So kapag kunwari nag-resign ka without cause or notice, ang pwede mangyari is ma-withhold yung clearance or final pay mo. Tapos potentially the employer can potentially claim damages and flag you in company records for future reference checks. Alam mo, totoo yan mayroong kilala, umalis na lang, nag-awol. Oh. So, ngayon, nag-reference check. So, nalaman na nag-awol siya. Yung character reference or yung mga kung saan kagaling na kumpanya, malaking bagay yun eh. Kaya sana sa mga immortal, kung magre-resign kayo, huwag kayong gagawa ng kalukuhan. Please, please. So, at saka kapag mag-resign kayo na maayos. Pero yun nga, pag nag-resign ka na maayos, hindi ka pwedeng pigilan ng employer mo. Pero minsan kasi, yung iba, hindi na nilalagay sa LinkedIn. Kunyari, hindi maganda yung paghihiwalay niya doon sa isang kumpanya. Oo. Isang taon siya nagtrabaho roon. Meron akong kilala mga hindi naglalagay sa LinkedIn. Hindi nilalagay sa LinkedIn. Hindi maganda experience nila. So, ano sa tingin mo ang magandang sasabihin? Bakit isang taon wala kang trabaho? Anong ginawa mo? E di sabihin mo na lang, career break. Ano yung bridge job mo to get by? Hindi na nila tatanungin yun. Hindi na tatanungin yun. Minsan, di mo na tinatanong yun kung anong ginawa mo. Sabihin mo na lang career break. Gusto mo lang magpahinga, di ba? Mayaman si Papa. Oo. May mga tao naman na may mga naipon and then yun na lang ginagastos nila. Ginagamit nila yung emergency fund na inipon nila. Meron kilala na hinahanap sarili niya eh. Di ba? Diba? Meron akong kilala yung nahanap yung sarili niya. Delikado talaga yan eh. Hinahanap mo yung sarili mo. Seryoso ako. Delikado Meron yan. akong kilala yung nahanap yung sarili niya. So, ang ginagamit niya, yung ipon niya. Wala siyang job. Ipon lang. Tandaan nyo, huwag niyong hanapin sarili nyo. Pag nakasalubong niya yan, delikado. So, alam mo, yun nga, kung mag-resign ka, make sure na you give written notice, also give them 30 days. Also, remember na pwede rin naman mag-negotiate yung employer mo. Like, hindi naman yun yung pinipigilan ka, pero they also can negotiate with you. Ayun. Tapos pwedeng tapatan rin yung ika-counter offer nila, di ba? Pwede rin yun. So, okay lang yun. Depende sa negotiation skills nyo rin. Pagka kunyari, nag-counter offer tapos nagpapigil ka, hihingi ka na dapat ng libreng parking, iba't ibang perks, di ba? Inisip ko may na-counter offer na ako. Dati, meron. Kaya lang di ko ma-counter. Talagang hindi magpapigil. Hindi, okay lang naman. Like, very supportive naman ako. Tsaka hanggang ngayon, like, Facebook friend ko siya. And we're really okay. Pero ang offer kasi sa kanya is $35 per hour. Tapos ang offer ko is mga 25. Okay. So, hindi talaga. And dahil may pamilya siya and all, I also want her to succeed, 'di ba? Syempre, go, 'di ba? Very supportive. Pero also, I want to keep her, but then I try to counter her offer. Pero nalaman ko 35 and sige, okay na. Okay na. Sa freelancing, pwede naman immediate resignation eh. Okay. Oo. So okay lang. Hindi naman ako, at saka dapat kasi yung systems nyo sa work,
dapat built na pag umalis yung isa, dapat may papalit ka agad, di ba? So, dapat ganon. Oo. So, or maski na ako ang gumawa ng trabaho niya, kaya, or yung iba, di ba? Kayang saluhin. So, yun, okay lang. So, ready kami sa mga ganyan. Oh, para kayong ma-counter offer, make yourself indispensable in the office. Yun ang tip ko. So, yeah, guys, ito every end of the episode, we would like to greet most of our listeners and viewers. Yeah. Lalo na yung mga nagko-comment sa Spotify. Kasi gusto nga namin doon kayo mag-subscribe no? Gaya niyan, si Jonathan, sabi niya, salamat sa pag-feature ng tanong ko. Sana hindi nakikinig ang manager ko. Sana. Sana nga, no? At may mga nagsasabi rito na, binabasa namin kahit yung sinasabing nag-e-echo po yung mic. Nag-e-echo nga. Nag-e-echo raw. Actually, nag-e-echo nga. Napansin ko. Pero nasa bago na kaming studio. So, dapat hindi na nag-e-echo yung mic. Yun. So, mag-message lang kayo sa amin either sa Facebook, sa Instagram, or sa Spotify. Binabasa namin lahat yan. And we're trying our best to improve every episode at ibigay yung mga gusto ninyong topics para talagang makarelate kayo sa amin. Okay? So, ayan, Stanley, kung mag-resign ka, anong gagawin mo? Kung magre-resign ako. Kunwari lang. Kunyari, magre-resign ako. Ano yung steps? Resignation letter. Send it to your immediate supervisor. Give the reasons. Kung ayaw mong papigil, wag na kayo papigil. Pero make sure meron kayong ipon para sa panggastos, di ba? And depende sa inyo if you want to continue looking for a different job sa ibang kumpanya or sa ibang field, okay lang naman yon. Ngayon, kung gusto nyo mag-business, okay rin lang. Pero, sana huwag nyo pababayaan yung reputasyon ninyo sa kumpanyang aalisan ninyo. Okay? Huwag kayong mag-awol. Huwag nyo awayin yung HR. Huwag nyo awayin yung boss ninyo. Okay? Live with, huwag kang aalis ng may kaaway. Don't burn bridges. Oo. May nakatampuhan ka sa opisina, magbati na kayo. Yeah. Wala naman na yun. May dadagdag ako sa step mo. Kung okay naman yung relationship mo sa boss mo, kausapin mo muna bago ka mag-resign. Like verbally kausapin mo muna. Kasi during that conversation, pwede na siya mag-counter offer nun or pwedeng bigyan ka niya ng options. So kausapin mo muna bago ka magbigay ng resignation letter. Alam mo bakit? Kasi ayoko yung ako mismo as a manager, yung okay naman tayo, tapos biglang makikita ko na lang sa email ko, may resignation letter ka na. Well, tama rin naman yung, wag naman gulatan, wag lang Parang ako, ha? Ano yun? Ano nangyari? May ginawa ba ako? Yun lang. Okay. Personal experience yun So, meron yung mga yung ibang mga team members ko, like for example, sige sasabihin ko na yung pangalan, si Bisma for example. Nakatira siya sa Dubai ngayon and then she got a job sa Emirates Post. Pero when she got that job, kinausap niya muna ako. And then she told me about the job and then yun, okay naman. Ba't ka tumatawa, Stanley? Luloko kasi si Bisma palagi. Diba? Ayun. So, ayan mga Immortal, sana nakarelate kayo sa isang episode ng Underpaid. Kung magre-resign basta yung mga tinuro namin, sundin ninyo para maging maganda ang inyong pagiging buhay immortal. Oo. So, update mo yung steps mo. Kung okay kayo ng boss mo. Kausapin mo muna bago ka mag-resign. Okay? Zara, social media accounts. So, follow or connect with me on LinkedIn. Just if you have a question, you can ask me there kasi palagi naman ako nasa LinkedIn. So, yun. Zara de los Reyes 1. Yung username ko. Underpaid Podcast sa Spotify. Mag-subscribe kayo. Nasa Facebook, Instagram, TikTok po kami. And Stanley Chi on all social media platforms. Pati na rin ang Suplado Motors. Sana makinig kayo at manood ng The Men's Room sa One News every Fridays 9 p.m. at nasa TV5 na rin kami pag Sundays 10 p.m. Okay? So there you have it. For Zara de los Reyes, I'm your host Stanley Chi. This is The Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.